Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan po natin, no, ito po, inihahandang malaking rally ng INC. Kanino po ba pumapabor? Maka Marcos po ba ito o maka Duterte? Pag-uusapan din po natin, ito pong ano pa ba pag-usapan natin? Tuloy pa rin po, no? Despite na nananawagan na yung INC, nananawagan na yung Pangulo ng Pilipinas na sana hanggat maaari iwasan na natin yung impeachment dahil walang maidudulot yan na maganda sa ating lipunan. Tuloy pa rin po ang pagtanggap, no? May ine-expect pa raw na ikatlong impeachment complaint at marami pa raw kasunod, no? Ano na po ba nangyari? Alam ko po nung araw, nung panahon na si Gloria ang presidente, may limit po yung pagtanggap ng una-una, no? Pag may nauna na, hindi na po ma-entertain yung iba dahil once lang po ang impeachment trial sa loob ng 1 taon. Bakit parang unli ngayon? Mamimili ba sila? Pwede bang mamili? Hindi ba dapat yung mauna na una? Yun ang entertain muna. Ang aga niyan Ang aga. Six Sense ang aga. Bakit? Ano ba meron? May banat ba agad? Wala naman yatang masama dito sa sinabi ni Labrador. Wag naman po tayo masyadong mainit. Hayaan yung masagot natin yan. Hindi naman yata nang babastos. Okay. Papayag po. Madali naman po sagutin yan. Kasi mami-misinterpret pa na hindi naman po madali naman po sagutin yan kung numamang ka kayang-kaya naman, hindi naman po masasaktan dyan yung Iglesia ni Cristo dahil hindi naman po totoo yan. Okay. Ano pa bang pag-uusapan natin? Pag-uusapan din po natin, sausawan natin to si Geraldine, Congressman Geraldine, na galit. Nagagalit kay BP Sara dahil sa, hindi ko po alam kung may nasabi ba si BP Sara na nasabihan niya lata na bakla o kung ano pa man yung at minasama ng mga LGBTQ na naman. Alam niyo po, culture po yan. Yung culture po natin, katanggap-tanggap po yung bakla, tomboy. Yung kultura po ng LGBTQ na pinatatanggap nyo sa mga Pilipino, hindi po katanggap-tanggap yan dito sa Pilipinas. Huwag nyo pong ipagpilitan na yan yung tama. Culture po yan ng mga West. No? Yung LGBTQ na yan, kultura po yan ng West. Gusto nyo po ba i-adapt natin dito? Na pag tinawag kang miss, kahit mukha kang babae, magagalit ka at pwede kang idemanda dahil tinawag mong miss, ano pala siya, yung gusto niyang ina-identify niya yung sarili niya na lalaki. Hindi po karapat-dapat dito yan. Huwag niyo pong pausuin dito yung LGBTQ. No? Okay. Ano pa bang pag-usapan natin? Siyempre, wala pong masama doon sa sinasabi ng mga congressman na sila ay for transparency. Lagi ko naririnig to sa congressman. Kaya dapat daw walang hindi porket vice president ay palulusutin na nila. Dapat transparent.
Dapat inuusisa kung paano lagi nilang sinasabi, dahil pondo yan ng bayan. Ang tanong, confidential fund ng iba, bakit hindi po ninyo kinakalkal? Di ba? At marami pang iba. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, una, marami nagpapahiwatig na yung Iglesia ni Cristo na i-impluwensyahan. Hindi po ako naniniwala. No? Kami, mga maka-Duterte, never po namin naisip na mananawagan yung Iglesia ni Cristo na rally. No? Wala talaga. Out of the blue. Biglang sumulpot, biglang nanawagan yung Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally. Ngayon, puro kadaldal kasi po ako ay vlogger. Kung ako po ay hold-upper, puro ko hold up. Kung ako po ay addict, puro ko shabu. Puro ko cocaine. Naintindihan nyo? Trabaho ko po ito eh. Pwede mo bang sabihin pwede nyo po bang sabihan yung mga karpentero ng puro ka naman pukpok? O kaya yung mga mason, puro ka halo na semento? Wag nyo po. Dinidescribe nyo kami yung aming trabaho at akala nyo masama. Siyempre, puro ko daldal dahil vlogger ako. Kung dancer ako, puro ko sayaw, di ba? Ay, ito talaga. Minsan nakikita sa inyong mga sinasabi yung laman ng utak niyo. Okay, balik po tayo. Alam niyo po, out of the blue, wala po yan. Wala akong nababalita na nakikipag-usap yung mga liderato ng mga pro-Duterte group na nakikipag-usap sa iglesia. Wala po eh. Alam lang natin, si Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Alam lang natin, sinusuportahan ni Tatay Digong si Marcoleta. Pero in return, na sumuporta yung Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko nga, ang pagkakaalam ko nga, hindi po ako iglesia, ang pagkakaalam ko nga, bawal sa iglesia yung mag-rally, kaya hindi ko ini-expect. Wala kaming panawagan kahit nung nasa EDSA. Ang inaano namin, yung mga kaparian, nasa na kayo? Kasi nung panahon ni Cardinal Sin, di ba? Hindi makakalagpas yan eh. Nung panahon ni Cardinal Sin, yung mga katiwalian na ganyan, lalo na Marcos, hindi pa lalagpasin ni Cardinal Sin. Clarita Tolentino, thank you very much muna sa 14.99 Australian dollars. Okay. Ngayon, nung actually dito ko nakita sa comment section eh, boss, nag-declare na yung iglesia na na sila ay magrarally. Ganun ba? Puta, nagulat ako. Tapos nung napanood ko, wala akong duda na ito po ay galing talaga sa pamunuan ng iglesia. No? Ngayon, ang question po dyan, huwag niyo pong questionin kung ito po, may karapatan po ang bawat grupo, relihiyon man o hindi relihiyon, sa lahat po ng grupo sa Pilipinas, mayroon po silang karapatan, no? May karapatan sila na manindigan sa inaakala nilang tama. Yun po yun eh. Di ba? Ngayon, kung ito ba ay pabor regardless po eh. Ako hindi po ang iglesia ba ay maka-Duterte o maka-Marcos? Wala po kung ron eh. Yung katwiran po. Tama ba yung katwiran ng iglesia na makilahok sila dahil ayaw nila ayaw nilang mag-impeach? Tignan nyo naman po, pilit naman po yung impeachment eh. No?
impeach mo lang yung tao, baka another corona po yan. Impeach mo lang yung tao kung meron ka man lang binibintang na krimen. Ano ba talaga binibintang yung krimen kay BP Sara? Kahit basahin yung sinampan nila impeachment, panay confidential fund. The mere fact ng kinakalkal nyo confidential fund, tignan po ninyo, ang dami pong pondo, ang confidential fund, maliit na parte lang po yan ng pondo ng OBP at saka ng, bakit hindi nyo po kalkalin yung pondo ng OBP at saka ng DepEd na hindi po confidential fund? Di ba? Bakit confidential fund? Tapos sasabihin nyo, tignan nyo ang katwiran nila noon. Ito po, dito po nagsimula yan. Opo, meron po silang hinihintay. Sabi po yan ng, ang nagsabi po niyan, Kong HOR, na hinihintay nila yung ipapile ng mga congressman. Congressman po yung magpapile. Ayon po sa HOR, Secretary General. Okay. Tignan po ninyo yung una nilang inangal diyan. Nakita niyo po yung ano. Ano lang yan sinasyak lang nila yung tao. Tignan niyo una nilang pinalabas. Confidential fund, ginastos ng 11 days. Ay grabe, parang hindi ka panipaniwala. Ginastos daw ng 11 days yung confidential fund. Yun lang po. Wala pong sinabi na ninakaw, walang sinabi na ginastos lang ng 11 days yung confidential fund. Yun lang. Yun lang yung nirereklamo nila. Dramahan na lang nila. Na parang nagugulat sila. Ha? Mas nakakagulat po ba yung paggastos ng 11 days ng 125 kaysa 1 day na 1.4 billion? Ano po ang mas nakakagulat? 1.4 billion a day na wala kang makita kung nasaan yung mga flood control project na yan? Opo, talagang sinadya po nila yan. No? Tapos dahil diyan mag-iimbestiga kayo. Alam niyo po yung budget hearing, kaya po budget hearing yan, tatanungin nila, paano mo ginamit tong confidential fund? Ngayon, kung hindi ka makasagot, tanggalin na namin tong confidential fund mo. Hindi mo naman pala kami masagot na maayos. Sila po, tinanggal na nila. Yung confidential fund, tinanggal na nila. Gusto pa rin nilang imbestigahan. Confidential nga po. Confidential. Kinakailangan malaman ng taong bayan dahil yan ay pera ng buwis ng taong bayan o yan ay pera ng bayan. Ganda ng katwiran Correct. Tama po yun. Di ba? Masama po ba yung sinasabi ng mga congressman? Kinakailangan natin yan imbestigahan kasi pera yan ng taong bayan. Kinakailangan natin maging transparent. Correct na correct. Bakit tingin pa rin sa inyo ng mga tao kung ang ganda pala ng layunin ninyo? Kaya nyo iniimbestigahan yung pondo ni BP Sara kahit nga wala kayong binibintang na ninakaw niya, nag-iimbestiga pa rin kayo ng tuloy-tuloy. No? Dahil ang katwiran ninyo, pera yan ng taong bayan, natural dapat malaman ng taong bayan kung saan ginagastos. Tama! Sino ba tututol dyan? Napakaganda. Napakaganda po ng sinasabi ninyo. O ngayon, tanong, hindi ba pera ng taong bayan yung 90 billion na nilipat nyo mula PhilHealth papunta sa hindi namin alam? Pera din yan ng taong bayan. Pera din. Hindi ba pera ng taong bayan yung pinagbilhan ng ginto ng taong bayan? Bilyon-bilyon po to Yung sinasabi yung kinakailangan malaman ng taong bayan, 100 million lang po. Wala pa po 1 bilyon. Ito po, 100 billion to. Pinag-uusapan natin. Yung ginto ba ng Pilipinas na binenta ng gobyernong ito, binenta at record po yun. Tayo po ang may pinakamaraming gintong binenta.
Tayo ba may pinakamaraming ginto? Hindi. Pero tayo ang may pinakamaraming binentang ginto. Yan po ba ay pera ng taong bayan? Pera din ng taong bayan. Very good. Bakit ayaw nyo pong imbestigahan? Kasi hindi involved ang Duterte. Doon po kayo napupulaan, kayong mga congressman. Napaka-epokrito ninyo. Di po ba? Mas malaki pa pong mga budget ang gusto naming malaman. Paano ginagastos yung mga ayuda ni Martin? Namimigay ng ayuda 500 billion. Badong! 125 million lang yung kay BP Sara. Ilang taon na nilang pinalulutang, ilang taon na nila. Eto 500 billion hindi natin alam kung paano ginastos. Naniniwala po kami sa inyo. Pero in spirit of fairness, asan po yung investigasyon natin dito? Ano na po nangyari sa bilyon-bilyon pera ng Maharlika Band na pera din po ng taong bayan? Kasi kayo nagsabi niyan, bakit nyo inimbestigahan na nga ulit? Kasi pera yan ng taong bayan, in spirit of transparency, dapat walang malakas-malakas. Bakit po wala pong investigasyon? Asan din po yung investigasyon nun? Bakit napaka-concern nyo sa maliitan? Very specific kayo. Specified yung inyong target. Duterte lang. Maski sa mga krimen, Duterte lang. Wala po bang ibang krimen na naganap? Ngayon po ba wala nang ibang krimen na nagaganap ngayon? Bakit yung krimen pa ng kopong-kopong, panahon pa ng mayor si Tatay Digong, yun pa rin ang gusto nyong imbestigahan? Kasi Duterte. Thank you very much kay Vivian Figueroa. Ngayon, alam naman namin lahat, sinabi na ni BP Sara yan. Ang tanging purpose ninyo dito sa pag-iimbestiga sa akin, for impeachment. Makahanap kayo ng ikakaso nyo for impeachment. Ngayon nga, ang dami nang naikaso. Karamihan dahil dyan sa investigasyon nyo. Saan na yung ibang bilyon-bilyon? 500 billion na flood control project na binabaha pa rin tayo. Ang dami pong bilyon na pera na hindi nyo iniimbestigahan. Wala kayong investigasyon. Bakit yung 125 million, ngayon, ito po ang nakakahiya. Tuloy po sila Hanggang ngayon, pag magbabasa kayo ng dyaryo, magbabasa kayo ng mga pronouncement nila, tuloy-tuloy yan. Mary Grace Piatos, wala raw Mary Grace Piatos sa PSA. Ano po ngayon? Ano po koneksyon? Sinabi ba ng COA na mayroong anomalya? Cleared. Sabi ng COA, cleared ang OBP. Cleared. Unmodified, unqualified opinion. Ano po ibig sabihin? Nung panahon po ni Leni Robredo, unmodified and unqualified, pinagmamalaki po yan ng media. Sabi po ng media, pinakamataas na rating ng OBP mula sa COA. Unmodified, pareho lang po yun, ang unmodified or unqualified opinion. Nung panahon po ni Leni Robredo, nung siya yung Vice President, 6 na taon na nakatanggap si Leni Robredo ng unqualified opinion. Headline po yan sa lahat ng dyaryo. Headline. OBP receives highest COA rating,
unmodified or unqualified. Thank you very much kay Vivian D. DKK, $17. 17 kron. Kung ano man yan, DKK. Danish kron yata. Bandera yan sa lahat ng dyaryo. OBP got highest rating from COA. Unmodified, unqualified. Panahon po ni Sara Duterte. Ngayon, kalalabas lang ngayon, ngayon. December 1, lumabas. Unqualified, unmodified opinion. Binalita ba man lang? Hindi man lang binabalita ng dyaryo. Hindi. Kasi masisira po yung kanilang narrative. Ang narrative po nila, punong-puno ng anomalya. Yang OBP budget. Rambi, thank you very much. Pangkape Boss Buds, tuloy ang suporta ko sa iyo. Ikaw sana ang gawing modelo ng ibang vloggers. End of darkness is coming. Malapit nang matapos ang oras ng masamang tao sa Malacanang at Kongreso. Thank you very much, Rambi, sa 14.99. Okay. Bakit hindi nyo po binabalita kayo sa media? Kasi mawawala na maniniwala ka sa mga young guns. Kasi Mary Grace Piatos, Mary Grace. Diyos ko, kahit na ano stretch nyo dyan sa Mary Grace Piatos, hindi po namin kailangang ipaliwanag yung Mary Grace Piatos. Kayo magpaliwanag kung ano po ang problema dyan. Mas marunong pa kayo sa COA. COA ba kayo? Unqualified because it's illegal. Hindi po unqualified. Pinakamataas po yun. Yun po yung ibig sabihin ng unmodified at unqualified. Hindi po siya illegal. Yan po ang pinakamataas. Ibig sabihin, wala silang nakitang anomalya. Walang nakitang anomalya. Okay. Balikan natin yung INC. Alam ng INC yung nagaganap. Remember, Marcoleta po ay isang INC. Alam po nila, no? Alam po niyang mga INC na to, hindi naman po bulag yan mga yan. Nanonood po yan ng mga kaganapan. Kung tayo nga po, pangkaraniwan tao, no? Ako, pangkaraniwan tao lang, nakikita ko yung unfair OBP, kinakalkal nyo lahat. Pati mga resibo, sinisisi nyo kay Sara Duterte. No? Okay, ganun po. Wala silang nakitang anomalya. Pero yung iba pong budget ng pamahalaan, sa katwiran ninyo, kayo po ng katwiran yan, hindi po kami. Kayo nagsasabi bakit may congressional hearing sa OBP budget for transparency kasi pera yan ng taong bayan. Hindi ba nararapat din na kalkalin nyo rin yung Maharlika Fund, yung ating pagtatransfer ng PhilHealth Fund. Kasi billion po itong pinag-uusapan natin. Yung million, pinagtyagaan nyo . Yung billion, ayaw nyo man lang masilip. Pinagbentahan ng ginto. Tahimik lahat . Wala po nagre-report, wala po yung mga pinagbentahan ng mga private asset. Magkano ang benta sa Star City, magkano ang benta sa iba pang mga pag-aari ng gobyerno. Wala tayong pakialam. Ay, hindi nga nila binubusisi. Wala nga po . Yun yung problema. Paano nangyari na doble ng budget ni Duterte sa 2 taong may pandemya, ang budget ni Martin na ayuda ngayon walang pandemya? Paano po nangyari yan? Ang hirap pong magpaliwanag . Yan yung dapat nyo. Wala raw pera sa central bank. Yung ba paliwanag nila kaya nagbenta ng ginto? Kala ko ba kumikita tayo sa central bank? Pinakamalakas kumita.
Okay. Masisisi nyo ba? Masisisi nyo ba yung mga iglesia ni Cristo kung sila ay gagawa? Tandaan po no, hindi sila lalahok, sila mismo yung magrarally. Ha? Iba po yung lalahok sila eh. May pro Duterte mga rally, lalahok lang sila. Hindi po. Sila mismo ang magrarally. Pero ang katakataka, sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, na kami ay magrarally in support nung pananaw o hindi opinion ni Pangulong Marcos na hindi dapat magkaroon ng impeachment at dapat unahin yung mga ibang problema ng bayan. 'Di ba? Kaya natutuwa kami, no? Kahit sabihin nyo na pro-Marcos pa yan, hindi po usapin sa amin yan. Wala na po usapin dito na kami nga takanta sa inyo. Kayo yung nagsasabi, mga BBM vloggers, kayo nagsasabi na BBM kayo, pero kayo mismo yung ayaw nyo sa sinasabi ni BBM. Kaya, kayo ba mga BBM vloggers, BBM supporter o Martin supporter? Dapat palitan nyo na, hindi na kay BBM, Martin supporters ka, Martin vloggers kami. Paniniwalaan pa namin eh. Kasi hindi ko po maisip na may sinabi si Tatay Digong. Tapos, kukontrahin namin. Kaming mga nagsasabing Duterte vloggers kami. Okay. Punta po tayo sa iba. Ito, mukhang maliit lang sa iba, kaya lang lagi na to eh. Lagi natin kinokopya yung West, yung lalo na yung mga LGBTQ na yan. Ito naman si Geraldine. Hindi ko matandaan kung parang may nasabi yata si BP Sara na bakla ba? Kasi ito sabi niyo, we should not equate being gay or being trans or being lesbian with being weak. I think it's quite surprising and disappointing the remarks knowing that Vice President is a declared supporter of LGBTQ community. I did not expect that kind of remark from her. Alam niyo itong mga LGBTQ na to, kayo magulo sa mundo eh, no? Pampagulo kayo eh. Huwag niyo pong i-adapt dito yung mga kultura ng mga baliw na western culture na ipapa-adapt nyo. Ang dami na naming inadapt na hindi karapat-dapat. Una, yung mga pagkain ng aso. Putya, western culture, porket hindi sila kumakain ng aso, bawal na rin tayong kumain ng aso. Bakit? Ang problema sa inyo, pati kultura natin pinasasakop nyo. Ang tagal na po may bakla at tomboy dito. Inaapi ba natin yung bakla at tomboy? Yung bakla at tomboy, parang ang tingin natin dyan, parte na ng lipunan. Nakakatuwa po may bakla at may tomboy. Ginagawa natin silang kasiyahan. Katulad lang din na ginagawa natin kasiyahan yung mga may kapansanan. Ngayon, pinalalambot nyo yung mga tao eh. Pag may bukol ka nung araw, ang tawag sa'yo bukol. Pag maitim ka, negro. Dito sa Pilipinas, negro, nognog. Bakit nyo i-adapt yung mga western na magagalit ba yan pag sinabi nila negro sila? Talaga naman negro sila? Hindi naman tayo Amerika, hindi naman natin ginawang alipin yung mga negro natin dito. Doon siguro sa Amerika, bawal mo talaga sabihin kasi yung salitang ganun, kayong mga puti sa Amerika kasi, ginawa nyo silang alipin.
Kami hindi naman namin inalipin yung mga yan, eh. Masyado kayong OA. Ang tagal-tagal na natin tinatawag na nog-nog, negro. Pag may bukol ka, bukol. Pagka ikaw ay komang yung kamay mo, komang ka na. Kahit na anong pangalan mo, komang ka. Pag bakla, bakla. O kaya, may termino tayo, kultura natin, na pag ikaw ay hindi lumaban, bakla ka pala eh. Di ba? Culture natin yan eh. Gagawin nyo ng mali siya. Ano ba yung sinabi ni BP Sara? May tinawag ba siyang bakla sa mga... Sino ba yung tinawag niyang bakla? Well, ang arte-arte nyo, hinahayaan na nga kayo. Congressman ka na nga. Wala naman pumipigil sa'yo. Wala naman po nagkukundina sa inyo. Pero wag nyo na pong gayahin yung mga problema ng Western countries. Problema na yan nila ngayon eh. Problema nila, tawagin ka na, ma'am. I'm not a ma'am. Oh, puta, wala na, away na. Pwede pa demanda. Huwag nyo pong pauso dito yan. Mga pauso kayo masyado. Alam na nga bakla siya, iihi sa babae. Tapos iiyak pagka pinigilan. Hindi uubra dito sa Pilipinas yung ginagawa sa ibang bansa na alam mong lalaki ka, may bigote pa, tas nagsuot lang ng babae. Iiyak ko rito kasi I identify myself as girl o boy or katarantaduan yan. Pag may ano ka, hindi ka pwede po siya. Hindi nila pwedeng gawin dito sa Pilipinas yan. Sa SM ba? Pwede magpaihi yung lalaki? Kahit na ano itsura mo, bugbog ka. Bakit? Sa SM, yung mga lalaki, yung mga asawa at boyfriend ng mga babaeng nagsisiyar, nakabantay sa labas. Ano ba yung pangyayari na yun? Yung pulis na umarang para di makalabas ng ambulance ni BP, yun yung sinabihan niya ng bakla? Oh, napaka-normal po sa atin yung pinalalaki nyo lang eh. Kayong mga LGBTQ, ang pagsabihan nyo, yung mga LGBTQ nyo, katulad si Pura Luca. Oh. Biruin mo, bababuyin yung ama namin. Ako hindi ako religious, pero sasayaw ka na. Yun ang pagsabihan nyo, yung mga LGBTQ na nambababoy sa mga reliyon. Ewan ko ba, tignan nyo si Aiza Seguera, walang problema, wala. Wala kaming problema kay Aiza Seguera. Natutuwa kami, may babae siya maganda. Oh, ganda na asawa ni Aiza Seguera. Buti pa si Aiza. Oh, ano ba yun? Problema ba? Tanggap na namin yung tomboy bakla. Pero yung mga kalokohan na dadalhin nyo rito, yung mga galing sa Western countries na what's your pronoun? Anong pronoun nyo? Wala kaming day dito. Lilituhin nyo yung mga day, non-by. Ilalagay mo ba sa application, ano ka? Male, female, wala naman dong mga they, them, utot nyo. Pauso kayo. Pag ayaw lumaban, ang tawag namin, bakla. Bakla ka pala eh. Ibig sabihin, interchangeable by duwag, di ba? Yun lang yung ibig sabihin nun, duwag o bakla. Masyado nyong ginagalingan. Kayong mga ang problema nga sa West eh, maliit pa lang eh, minor pa. Pag sinabi raw ng bata ron, no, na siya ay gusto niya maging lalaki, paiinumin ng mga hormone blockers ba tawag dyan? Ano ba meron sa EDSA ngayon? Titignan natin pag maraming tao kasi tayo nagko-cover tayo eh. 'Di ba? Nagko-cover tayo na rally pero kung yung normal na Friday group lang na sila JM Morales lang, pag rally po 'yan. Titignan natin mamaya. Makikita niyo naman pag nariyan. Pag nariyan na ako, kasama na ako ron.
Ngayon kaya ako hindi ako sang-ayon dun. Hindi pa nga puwedeng bumoto yung bata, hindi pa nga tignan niyo yung ano nila sa Amerika, hindi pa puwedeng bumili ng alak yung bata, 21 years hanapan ka pa ng ID, para ka makabili ng alak. Eh, dito nga sa'tin puwedeng bumili, utusan, eh, "Bili ka ng gin." 6 na taon, "Pabili nga po gin." Puwede na, eh. Okey. So, nililinaw po natin, ayaw po ng iglesia sa impeachment, 'di ba? Kaya kami natutuwa kasi bali-baliktarin niyo man, ano man itawag ninyo sa iglesia, eh, political force pa rin ang iglesia. Maliitin niyo man, sabihan niyo man ng kung ano-ano, kasi tayo politika tayo, eh. Pati ba Yossi hinahanapan ng ano, ng ID 'pag, minor? Oh, pero tignan niyo, tignan niyo po, anong klaseng mga utak meron tao riyan sa Amerika? Bibili ka lang ng alak, anong tendency mo sa alak? Malasing, yun lang. Kinakailangan may ID ka pa. Pero 'pag sinabi mong, gusto ko po maging babae, teenager ka, gusto mo maging babae, okay, puwede. Kaya dapat may mag-aral diyan, eh. Yung mga pinayagan na mga teenager, 'no, yung mga pinayagan na teenager sa kanila na buang na ngayon dahil nung lumaki na, eh, sumunod yung mga magulang, eh. Bakit po hindi susunod? Ipapakulong ka, eh. Ipapakulong ka pagka 'pag hindi mo sinunod yung anak mo. Puwede ba rito 'yan, Sa tingin niyo papayag yung mga ako bumubuhay sa anak ko, ipapakulong ako ng anak ko dahil gusto niya maging babae siya, eh, minor de edad. Meron pa mga hiniwalay pa sa, kinuha pa ng pamahalaan, eh. Inihiwalay sa magulang dahil ayaw pumayag ng magulang. Ano kaya mangyayari do'n 10 years from now? Kaya nga, eh, 'yun nga, imagine ninyo bawal bumili ng alak pero puwede mag-sex change. Ay ba minor de edad pa kayo, hindi pa kaya ng utak niyo. Eh, gusto ko po sex change, eh. O sige, okey yan. Biruin yung anong uri ng mga tao yan, tapos i-adapt niyo yung culture nila. Parang yung mga Espanyol, merong mga turista na kasi hanggang ngayon popular pa rin sa Spain yung bullfight, yung matador versus yung yung bull. Sabi, bakit ganyan yung sports nyo? Pinapatay ninyo pinapatay nyo yung hayop. Wala kayong awa sa hayop, sabi nung isang turista sa Espanyol. Ano yung suot mong sapatos? Hindi ba balat ng hayop yan? Bago ka magsalita ng cruelty to animal, tignan mo muna yung mga kasuotan mo. Cultural po, eh. Ang problema dito sa mga kanluranin, utak nila, alipin pa rin tayo. Hindi nyo pwedeng diktahan kami. Nagpadikta na nga kami diyan sa pagkain ng aso, eh. Porket hindi kayo kumakain ng aso, bakit kayo hindi nyo ipagbawal yung pagkain ng baboy o ng baka? Ininsist ba ng mga Asian country na hindi kumakain ng baboy ang kanilang kultura sa inyo?
Yun lang yun eh. Yun, simple lang yun. Mukhang tama yun na dapat hindi kainin ng aso. Hindi po yun. Ang mali po dun, yung inimpose ninyo. Tapos inadapt namin. Eh, hindi kayo kumakain ng aso, pero ang lakas nyo kumain ng turkey. Wala bang buhay ang mga yan? Hindi ba cruelty to animal din yan? Putya, handa nyo pa Thanksgiving, turkey. Oh. Mga kalokohan nyo. Kasi kumakain kayo ng turkey, kaya wala sa inyo, patayin yung mga turkey. Pero yung aso, hindi. Kasi mga Ilocano, di ba? Mga culture po yan ng mga katutubo eh. Eh may buhay din yan eh. Walang cruelty for animals pag turkey ang kinakain nyo. O kaya baboy o baka. Walang cruelty to animals. Pero aso, putya, cruelty to animal yan. Ganun. Yun eh. Yun yung turkey. Ano ba bigkas doon? Turkey? Yan po ang numero unong kaipokritohan. Yung mga ganyan. Kaya si Duterte, tuwan-tuwa ako eh. May interview siya lumabas ngayon, yung sinisita niya yung nag-interview sa kanya. Bakit? Yung US. Bakit ninyo nilusob yung Panama? Tapos kinulong yung presidente nila. Nilitis nyo sa bansa nyo. Dahil sa droga. Hindi ako lumulusob ng ibang bansa dahil sa droga, sabi ni Duterte. Yung aking mga kriminal dito ang pinapatay ko, bit kayo nakikialam? Yung standard, yung mga makapangyarihang bansa, pwede silang lumusob, pwede silang pumatay, pwede silang lahat gawin nila.